Si Teresita Basa, isang matalino at ambisyosang dalaga mula sa Pilipinas, ay dumating sa Estados Unidos noong dekada 60. Bitbit niya ang pangarap ng mas magandang buhay, isang buhay na puno ng musika at paghahanap ng kaalaman. Sa Chicago, nakahanap siya ng trabaho bilang respiratory therapist. Ang kanyang kasanayan ay patunay ng kanyang dedikasyon at talino. Pinakasalan niya ang isang Pilipinong nagngangalang Joe at magkasama silang bumuo ng isang buhay, isang testamento ng kanilang pinagmulang lahi at mga mitiin. Si Teresita, na mahilig mag-aral, ay nag-enroll sa isang master's program sa musika. Ang kanyang pagmamahal sa piano ay laging kasama. Nagbigay pa siya ng mga leksyon sa piano, ibinabahagi ang kanyang hilig sa iba. Maganda ang buhay, ang pangako ng American Dream ay nagbubukas sa harap niya. Ngunit ang tadhana tila ay may ibang plano. Pebrero nitong taong 1977. Ang lamig ng taglamig ay yumakap sa Chicago. Sa isang mataas na gusali ng apartment sa hilagang bahagi ng lungsod, isang nakakakilabot na pagtuklas ang sumira sa katahimikan. Si Teresita Basa, ang mabait at maginoong kaluluwa, ay natagpuang patay sa sarili niyang tahanan. Ang kanyang apartment, na karaniwang puno ng tunog ng musika, ay nakatakot na tahimik. Ang hangin ay makapal sa amoy ng usok at amoy ng dugo. Ang kanyang hubad na katawan, nilapastangan at sinira, ay natagpuan sa ilalim ng isang nagbabagang kutson. Isang kutsilyo ng karne ang nakatusok sa kanyang dibdib, isang kakilakilabot na patunay ng kalupitan ng kanyang pagkamatay. Magulo ang pinangyarihan, ang apartment ay sinalakay, ang mga gamit ay nakakalat. Sa gitna ng pagkawasak, isang bakas ang lumitaw, isang sulat na mabilis na isinulat na may mahiwagang mensahe, kumuha ng mga tiket para kay AS. Nagsimula na ang karera para mahuli ang pumatay kay Teresita, ngunit malamig ang bakas, ang motibo ay nababalot ng misteryo. Lumipas ang 6 na buwan. Ang investigasyon sa pagpatay kay Teresita ay natigil. Ang mga pulis, nalito sa kawalan ng pag-usad, ay natatakot na ang kaso ay maging malamig. Pagkatapos, nangyari ang hindi inaasahan. Si Dr. Jose Chua, isang respetadong doktor, ay lumapit sa mga autoridad na may nakakilabot na kwento. Ang kanyang asawa, si Remibius Remy Chua, isang respiratory therapist na nakatrabaho ni Teresita, ay nagsimulang magpakita ng kakaiba at nakakagambalang pag-uugali. Bigla siyang matutulala, ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang kanyang boses ay nagiging nakakakilabot na paos. Sa mga pagkakataong ito, ang boses ni Teresita na nagsasalita sa pamamagitan ni Remy sa kanilang katutubong Tagalog ay pumuno sa silid. Ang espiritu ni Teresita tila ay nakahanap ng boses at mayroon siyang kwentong ikukuwento. Isang kwento ng pagtataksil ng karahasan at ng desperadong pagsusumamo para sa hustisya mula sa kabilang buhay. Sa pamamagitan ni Remy, isinalaysay ni Teresita ang mga kakilakilabot na pangyayari noong gabing iyon. Nagsalita siya tungkol sa isang lalaking pinagkatiwalaan niya, isang lalaking pumunta sa kanyang apartment para ayusin ang kanyang telebisyon. Si Alan Showery, ang sabi niya, ang pumatay sa kanya. Inilarawan niya ito ng detalyado, ang kanyang boses ay may halong takot at galit. Inihayag ni Teresita sa pamamagitan ni Remy na ninakaw ni Showery ang kanyang mga alahas, mahahalagang alaala ng kanyang buhay at kanyang pamana. Nagbigay pa siya ng mga detalye ng krimen, mga detalyeng tanging ang pumatay lamang ang makakaalam. Ngunit maaari bang ang mga kwento ng isang sinaniba na babae ay tunay na humantong sa mamamatay ni Teresita? Ang mga pulis na hati sa pagitan ng pag-aalinlangan at isang kislap ng pag-asa, alam nilang kailangan nilang mag-imbestiga. Ang investigasyon ay mabilis na lumiko ng mga detective na sina Joseph Stachula at Lee Eplin. Armado ng multo na patotoo ni Teresita ay sinuri ang buhay ni Alan Showery. Ang mga inisyal sa sulat AS ay tumugma sa kanya. Ito kasama ang pagkakakilanlan ni Teresita kay Remy ay nagpinta ng isang nakakakumbinsing larawan. Ngunit kailangan nila ng konkretong ebidensya. Ang kanilang paghahanap ay humantong sa kanila sa kasintahan ni Showery, si Yanka Kalmuk. Doon, natagpuan nila ang ninakaw na alahas ni Teresita, isang singsing na perlas at isang jade pendant na ibinigay bilang isang nahuling regalo sa Pasko. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsasama-sama na bumubuo ng isang malungkot na larawan ng pagkakasala. Ang ebidensya, kapwa na sa salat at parang multo, ay nakaturo kay Alan Showery. Siya ay inaresto at kinasuhan ng pagpatay kay Teresita.
Ang hustisya na antala, ngunit hindi itinanggi, humarap si Showery sa hustisya. Ang paglilitis kay Alan Showery ay bumihag sa Chicago. Ang courtroom ay puno ng mga mausisang manonood at nag-alinlangang mga reporter. Maari bang ang patotoo ng isang babaeng nagsasalita para sa espiritu ng biktima ay tunay na makaimpluwensya sa isang hurado? Si Showery, na sa una ay umamin sa krimen, ay binawi ang kanyang pahayag na inaangkin na pinilit siya ng pulisya. Ang kanyang abogado, si William Swano, ay maring tumutol laban sa pagtanggap sa patotoo ni Remy Chua. Tinawag itong sabi-sabi at produkto ng isang hindi matatag na pag-iisip. Ang unang paglilitis ay natapos sa isang mistrial. Ang hurado ay hindi magkasundo. Ngunit si Teresita tila ay hindi tatanggihan ng hustisya. Sa kasunod na paglilitis, si Showery, na nahaharap sa dumaraming ebidensya at marahil ay nabibigatan ng bigat ng kanyang sariling konsensya, ay binago ang kanyang pagsusumamo sa pagkakasala. Siya ay sinentensyahan ng 14 na taon sa bilangguan para sa pagpatay kay Teresita Basa. Sa kabila ng paniniwala kay Showery, may mga tanong pa rin. May mga nagbulong na si Remy Chua, marahil ay may itinatagong sama ng loob kay Showery o may kaalaman sa krimen dahil sa kanyang koneksyon sa ospital ang nag-orkestra ng buong paranormal na episode. Maari ba siyang maging tunay na salarin, ipinagbili ang alahas kay Showery at ginawa ng pagsanib para ilihis ang hinala? Ang posibilidad gaano man kalayo ay nagdulot ng anino ng pagdududa sa kaso na nagdaragdag ng isa pang layer sa misteryo. Ang kaso ni Teresita Basa, ang mahilig sa musikang imigrante na nakahanap ng parehong trahedya at hustisya sa puso ng Chicago, ay patuloy na nakakabighani at nakakagambala. Nagsisilbi itong isang nakakakilabot na paalala na ang linya sa pagitan ng mga buhay at mga patay ay maaaring malabo, na kung minsan ang mga dayandang ng kawalan ng katarungan ay umaalingaw-ngaw lampas sa tabing ng kamatayan. Ang mga Chua na minarkahan magpakailanman ng kanilang karanasan sa supernatural ay nagsulat ng isang libro, A Voice from the Grave, na ibinabahagi ang kanilang karanasan sa mundo. Ang kaso ay nakahanap ng mas malawak na madla sa pamamagitan ng isang episode ng sikat na serye sa telebisyon na Unsolved Mysteries na lalong nagpapatibay sa lugar nito sa totoong kwento ng krimen. Ang kwento ni Teresita Basa ay isang trahedya, isang misteryo, at isang testamento sa walang hanggang kapangyarihan ng espiritu ng tao, kapwa sa buhay at sa kamatayan. Pinapatakbo man ng totoong supernatural na puwersa ng mga pakana ng isang nagkasalang konsensya, ang mga pangyayaring naganap pagkatapos ng kanyang pagpatay ay humahamon sa ating pag-unawa sa mundo at sa mga hindi nakikitang puwersa na maaring humubog dito. Ito ay nananatiling isang nakakabagabag na paalala na ang ilang mga krimen, kahit nasa kamatayan, ay hindi magpapahinga hanggang sa may patupad ang hustisya.